Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, ang mga baril na ginamit ng mga suspect sa pagpatay sa dalawang pasahero sa bus shooting incident sa Nueva Ecija ay ginamit din sa mga nagdaang patayan ayon sa Philippine National Police o PNP. Sinabi kahapon ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na tumugma sa cross-matching at ballistic examination ang mga bala ng baril na na-recover ng otoridad sa pinangyarihan ng krimen sa tatlong magkakahiwalay na insidente ng pamamari, isa sa Isabela at dalawa naman sa Nueva Ecija. Aniya, maaari raw na ang mga suspect sa nagdaang patayan ay ang mga salarin sa likod ng walang habas na pamamaril sa dalawang negosyante habang lulan ng Victory Liner bus na bumabiyahe sa Caranglan, Nueva Ecija noong November 15. Una nang lumabas sa pagsusuri ng mga otoridad na gun for hire ang dalawang lalaking suspect. Samantala, patuloy pa ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Naniniwala si Attorney Ariel Inton ng Lawyers for Commuter Safety and Protection na mauuwi sa positibong kompromiso ang negosasyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at ng Transport Group na Pisto. Kanyang nasabi ito matapos niyang makipag-usap kay LTFRB Chairman Chofilo Guadiz III. Ayon kay Inton, kinakailangan lang na maging bukas ang magkabilang panig sa adjustments. Aniya, naghain ng LTFRB ng maayos na proposal na maaaring tanggapin ng mga transport group. Nilinaw ni Inton na tumatayo lamang siyang mediator sa pagitan ng Piston at LTFRB at hindi siya abogado ng anumang panig. Saad ng lawyer, nakatuon ng kanyang interes sa kapakanan ng commuters na naapektuhan ng tigil pasada. Giit ni Attorney Inton, hindi sila pabor sa tigil pasada pero nais nilang magkaroon ng malinaw na polisiya ang programang modernisasyon ng gobyerno. Sa isang press conference, sinabi ng LTFRB na posibleng pagbigyan ng 3 sa 4 na demands ng transport group. Wala umanong kinalaman ng COVID-19 vaccination sa mga unexplained sudden deaths ayon sa pag-aaral ng isang Indian-based medical organization. Sa report ng Indian Council of Medical Research o ICMR na pinamagatang Anecdotal Reports about Sudden Unexplained Deaths among apparently healthy adults na edad 18 hanggang 45 noong October 21 hanggang March 2023, nakitang mas may kinalaman ng family history of sudden death, lifestyle behavior tulad ng pag-inom ng alak at matinding physical activity sa mga hindi maipaliwanag na pagkamatay ng mga young adult. Natukoy ng mga researcher ang mahigit 29,000 na sudden deaths sa bansang India kung saan 729 dito ang sinuri kasama ang 2,916 na control subjects. Sa kanilang survey kung saan karamihan ay bakunado ng COVID booster shots, nasa 1-2% lamang ang naospital dahil sa COVID-19. Mas mababa kumpara sa 13 to 27% na nakita ang naninigarilyo at madalas uminom ng alak. Matatanda ang isa noon ng bansang India sa mga matinding tinamaan ng sakit na COVID-19 kung saan libo-libo rin ang naitalang namatay. Para sa Kidlat News Update, Renzel Lenon, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.